Labag po ba sa batas na ikinuwento or binabanggit ko sa ibang tao yung criminal case na isinampa ko, sexual assault on a minor ang kaso and scheduled po for preliminary hearing pa lang. Ayan po, para sana makapag-ingat yung mga nakakasama niya. Ayan po ang katanungan ni Edu, Attorney Christian Villar. Opo, labag po sa batas, no, na namumuro po 'yan. Kumbaga sa bingo namumuro. 5 klase po ang pwedeng maging kaso niya, no. Isa-isahin natin. Halimbawa, written yung sinasabi niyang binabanggit niya na may kaso tong si Juan de la Cruz halimbawa, no, na ginawa niya 'yon. Kung in writing, pinublish niya, libel, no? Tapos kung sa harap na maraming tao, dinaldal niya, oral defamation, yun yung pangalawa. Ngayon, kung halimbawa, hindi niya direktang sinasabi, parang impliedly, no? Parang ang, halimbawa, chinichismis niya na walang ibang pwedeng gumawa nun kundi si Juan de la Cruz dahil ganito ang circumstansya na nandun siya. Pero hindi niya sinasabing si Juan de la Cruz yung gumawa. So, hindi siya, halimbawa, hindi magfo-fall sa oral defamation, pero papasok siya sa intriguing against honor. Yun yung pangatlo, intriguing against honor po. Ngayon, kung online, papasok naman siya sa cyber libel na mas mataas yung penalty kesa sa regular na libel sa Revised Penal Code. Tapos meron pong ikalima, yung tinatawag na contempt of court dahil sa tinatawag na sub judice rule. Ibig sabihin ng sub judice rule, nag-i-issue ka ng comment, whether pinapublish mo yan or binobroadcast mo, ang intention mo ma-impluwensyahan yung simpatsya ng publiko, para yung korte, kumbaga mahiya yung husgado na i-convict or i-acquit yung akusado. Para kang nag-i-impluwensya. Yun yung ikalimang criminal. Criminal po ito. Itong 5 kasong pinag-uusapan natin. Libel, oral defamation, cyber libel, yung contempt of court, saka intriguing against honor. Yun po, doon siya pwede maging paglabag. Yung elements po niyan, iba-iba. So, depende sa circumstansya. Pero, basically, inform po pag in writing, libel or cyber libel. Pag in verbal, oral defamation, pwede ring intriguing against honor. Tapos, kung ang purpose mo ma-impluwensyahan yung korte para mas, maging favorable sa inyo yung desisyon, contempt of court dahil nilabag niyo yung sub judice rule. Yun po yun. Dami palang kaso niyan. Ano po? Ha? Miss Jackie, Miss Annie, dami. kunyari, na chismis lang, na marites. O ikwento lang sa kaibigan. Sa kaibigan, di ba, wala naman nakarinig. Parang nilalabas lang niya yung kanyang hinaing. Okay lang po ba yun, Attorney Christian? Apo, okay lang po yun kasi walang element ng publicity, no?